Isipin mo ang isang mundo na kung saan ang kinabukasan ng daigdig ay hindi na nakasalalay sa mga lakas pang militar o ekonomiya, kundi sa kung sino ang mas may kontrol sa pinakabagong teknolohiya. Ngayon, ang mundo ay hinuhubog ng matinding labanan sa pagitan ng dalawang makapangyarihang bansa, ang China at Estados Unidos. Pero mas malaki ang nakataya sa iniisip mo. Paano babaguhin ng labang ito para sa AI supremacy ang hinaharap ng digmaan, ang iyong privacy at maging ang demokrasya? Tara na at ating talakayin ang kompetisyong maaaring magbago sa lahat. Ang kompetisyon sa pagitan ng China at Estados Unidos pagdating sa development ng artificial intelligence ay isang mahalagang bahagi ng makabagong pandaigdigang kapangyarihan. Alam ng bawat bansa ang potensyal ng artificial intelligence para baguhin hindi lang ang kanilang ekonomiya kundi pati na rin ang kanilang lakas pang militar at impluensya sa buong mundo. Pahayag nga ng Russian President na si Vladimir Putin na kung sino man ang nangunguna sa development ng AI ay siyang mangunguna sa mga pandaigdigang usapin. Nilinaw ni Vladimir Putin na may napakalaking oportunidad ang kayang ibigay ng artificial intelligence, ngunit may kaakibat din itong mga panganib. Ang pag-uunahan ng mga bansa sa pamumuno ng artificial intelligence ay napakahalaga para sa pambansang seguridad. At sa kasalukuyan nga, ang China at Estados Unidos ang nangunguna at nag-uunahan sa usaping ito. At ang layunin ng China ay manguna sa development ng artificial intelligence sa taong 2030. Inaasahan na magkakaroon ng malalim na epekto ang artificial intelligence sa kapangyarihan ng isang bansa sa pamamagitan ng pagpapalakas ng ekonomiya at sandatahang lakas. Para sa Estados Unidos at China, mahalaga ang pag-maximize ng potensyal ng artificial intelligence upang mapanatili o mapataas ang kanilang impluensya sa buong mundo. Ipinapakita ng mga ulat na ang artificial intelligence ay maaaring doblehin ang paglago ng ekonomiya at produksyon. Dahil dito, ang mga bansang nangunguna sa paggamit ng artificial intelligence ay makakakuha ng malaking kalamangan sa ekonomiya na maaari ding maging lamang sa lakas pang militar. Parehong kumikilos ang China at Estados Unidos upang gamitin ang artificial intelligence para sa mga layuning ito na kinikilala na ang mga labanan sa hinaharap ay maaaring manalo o matalo batay sa kung aling bansa ang maunang gumamit ng artificial intelligence sa kanilang lakas pang militar. Agresibo at malawak ang pag-usad ng China sa usapin ng artificial intelligence at nakatuon sila tungo sa modernisasyon ng military, pagsasanib ng mga sibilyan at militar, pagbubuo ng mga armas na may kakayahang gumawa ng sariling pagpapasya o artificial intelligence. Sa pamamagitan ng inisyatibong tulad ng 13th Five-Year Plan, binibigyan ng prioridad ng China ang artificial intelligence sa iba't ibang sektor na nagtataguyod ng paglago ng ekonomiya at ng militar. Bukod pa dito, ang dedikasyon ng China sa artificial intelligence ay makikita sa kanilang pamumuno sa mga pandaigdigang patent ng artificial intelligence na nahigitan pa ang Estados Unidos sa maraming kritikal na larangan ng teknolohiya. Ang technological momentum na ito ay nagbibigay sa China ng competitive advantage, lalo na't sa mga larangan tulad ng facial recognition at surveillance na kanilang ine-export sa mga authoritarian regime sa buong mundo. Gaya na lang halimbawa ng Sharp Eyes Project ng China na naglalayon na makagawa ng malawakang surveillance network na sumasakop mula sa mga syudad hanggang sa mga kanayunan at ginagamitan ng artificial intelligence, big data at deep learning para magmanman sa mga pampublikong lugar. Ang sistemang ito ay kayang kumilala ng mga sasakyan at mga pedestrian, kayang kumilala ng mga tao batay sa edad, kasarian
pananamit at kahit ano pang estilo ng buhok at kayang magmanman ng mga individual kahit pa sa mga matataong lugar. Ang mga kamera ay nakalink sa national database at nakaka-identify ng muka ng mga pinaghihinalaan para sa posibleng pag-aresto. Nagagamit din ang mga ito para bantayan ang mga truck drivers para malaman kung sila ay nakakaranas ng fatigue at magpapadala ng alert sa kanilang kumpanya kung kailangan nilang magpahinga. Maraming ulat ang nagsasabi na ang US ay nahuhuli sa China sa mga pangunahing larangan ng pagpapaunlad ng artificial intelligence. Karamihan sa mga pondo ng US para sa artificial intelligence ay nakalaan sa pananaliksik at pag-unlad na bagamat mahalaga ay nagpapabagal sa praktikal na paggamit nito sa kanilang defense system. Sinasabi ng mga dalubhasa sa US Department of Defense na dapat nang lumagpas sa pagtingin sa AI bilang isang proyekto ng siyensya at dapat pabilisin ang paggamit ng artificial intelligence-enabled na sistema. Kung walang mabilis na aksyon, ang Estados Unidos ay nanganganib na mapag-iwanan, hindi lamang sa ekonomiya, kundi pati na rin sa military, sa mga labanan sa hinaharap, lalo na laban sa isang bansa tulad ng China na nakatuon sa malawakang paggamit ng artificial intelligence. Bukod sa mga pagbabago sa teknolohiya, ang kontrol ng China sa mga global supply chain ay isa pang hamon para sa Estados Unidos. Maraming programa para sa depensa ng Estados Unidos tulad ng mga proyekto para sa helicopter, submarine at mga fighter jet ang nanganganib dahil sa kakulangan ng mga pyesa na ang ilan ay galing sa mga supplier mula sa China. Kahit may mga hakbang ng ginawa para mabawasan ang pagdepende sa China, maraming mahalagang programa para sa seguridad ang nananatiling nasa peligro dahil sa kakulangan ng alternatibong mga supplier at mahabang panahon ng pagpapalit. Para sa Estados Unidos, mahalaga na tugunan ang mga kahinaang ito sa supply chain upang mapanatili ang kanilang kakayahan para sa seguridad. Ang isa pang pagkakaiba sa pagitan ng dalawang bansa ay ang kanilang pamamaraan sa usapin ng moralidad at mga legal na pamantayan sa artificial intelligence. Sa China, ang pagde-develop ng artificial intelligence ay hindi gaanong limitado ng mga moral at legal na konsiderasyon na sinusunod ng US. Dahil dito, may bentahe ang China sa mabilis na pag-deploy ng artificial intelligence. Ngunit ito rin ay nagdudulot ng pangamba tungkol sa pagiging matatag at predictable ng paggamit ng artificial intelligence. Sa kabilang banda, mas maingat ang Estados Unidos na bumuo ng mga hakbang tulad ng Defense Innovation Board upang masiguro na ang paggamit ng artificial intelligence sa militar ay sumusunod sa mga moral na pamantayan. Gayunpaman, ang mas mabagal na diskarte na ito ay maaaring maging kahinaan ng Estados Unidos kung magagamit ng China ang artificial intelligence ng mas mabilis at mas epektibo sa maikling panahon. Habang umuusad ang China sa larangan ng artificial intelligence, aktibo rin itong kumikilos upang maimpluwensyahan ang pandaigdigang pamantayan sa paggamit ng artificial intelligence. Nakikita ito sa pakikilahok ng China sa mga international organizations tulad ng United Nations upang itakda ang mga global na pamantayan sa paggamit ng artificial intelligence. Ang otoritarian na paggamit ng China sa artificial intelligence, gaya na lang ng malawakang surveillance, ay lumalaganap sa mga bansang tumatanggap ng mga teknolohiyang ito. Nangangamba ang mga policymakers ng Estados Unidos na kung magtagumpay ang China sa pagtatakda ng mga global norms, maaari itong humantong sa isang mundo na kung saan ginagamit ang artificial intelligence upang supilin ang mga democratic values ng lipunan. Kaya naman, hindi lamang dapat paunlarin ng Estados Unidos ang artificial intelligence kundi makilahok din sa paghubog ng mga pandaigdigang pamantayan
upang masiguro na ang paggamit ng artificial intelligence ay naaayon sa prinsipyo ng demokrasya. Sa kabuuan, ang kompetisyon sa artificial intelligence ng Estados Unidos at ng China ay isang komplikadong laban na may economic, military at mga moral na aspeto. Kailangan ng Estados Unidos na pabilisin ang pagdevelop ng artificial intelligence mula sa pananaliksik patungo sa mga praktikal na aplikasyon upang hindi maiwanan ng China sa larangan ng teknolohiya at geopolitics. Bagamat nangunguna ang US sa AI talent, hindi tiyak na magtatagal ito. Bukod pa rito, parehong bansa ang naglalaban para magtakda ng pandaigdigang pamantayan sa paggamit ng artificial intelligence na makakaapekto hindi lamang sa kanilang hinaharap kundi pati na rin sa pandaigdigang kaayusan. Ang hamon para sa Estados Unidos ay makipagtulungan sa China sa mga proyektong may kinalaman sa artificial intelligence kung maaari, habang pinoprotektahan ang mga kritikal na teknolohiya at pinipigilan ang maling paggamit ng artificial intelligence para sa mga authoritarian plans. Kung ang artificial intelligence ang maghuhubog sa kinabukasan ng kapangyarihan sa buong mundo, hindi maaaring maging kampante ang Estados Unidos, bagkus dapat itong maging aktibo sa pagpapanatili ng pamumuno sa artificial intelligence at tiyakin na ang pandaigdigang pamantayan ay nakabatay sa mga prinsipyo ng demokrasya.